Okay mga gagayam, gumamit ako ng stocking. Kahit anong kulay, walang problema dyan. Para magkaroon lang ng lagayan yung mothball natin. Tsaka string na rin na pangtahin ng palay. Depende sa'yo. Mas maganda kasi itong medyo mahaba para sa akin. At mait, lalagay ko sila sa mga sulok-sulok. At ito nga, ilalagay ko na itong mothball dito sa kanilang tambayan. Paweran mo ko ha. Yes. Hello mga gagayam, isang mapagpalang araw na naman para sa ating lahat. In this video, ipapakita ko kung paano ko ma-eliminate or ma-reduce yung pagpasok ng mga daga dito sa engine bay ng aming sasakyan. Kaya ginawa ko na yung iba't ibang kaparaanan para maalis yung mga daga, kasi malapit kami dito sa bukid. Parati pa rin silang natambay dito sa aming sasakyan. At ang pinakamasaklap, yung ibang upholstery sa loob kinagat na nila. Pinapangamba ko dito, baka kainin nila yung mga electrical wirings. So pag yun nangyari, ako napakasaklap. Nag-search din ako sa internet, sa YouTube, para magkaroon ng idea at may implement naman dito sa aking sasakyan. Yun nga, para ma-eliminate yung mga tumatambay na daga. Ito ngayon yung loob ng engine bay ko. So nandyan makikita yung mga bakas nila. Yan, hindi na siya white. Pinakarwas ko pa nung nakaraang buwan ito, kaya lang dyan sila mahilig tumambay. At yan nga, dito pinunas ko na ito kasi may mga ihi na rin sila. Nagsubok din ako na maglagay ng sibuyas kasi sabi ni madam hindi daw nila kinakain ito at iniiwasan nila dun sa bodega, kaya sinubok din namin ilagay ito. Ayun, dito rin sa side na to, sa may tabi ng gulong sa right side, yan. Oh, sobrang dumi na. Kaya ang gagawin ko ngayon, lilinisan ko muna. Tignan natin kung gaano ka-effective yung sinasabi nilang mothball. So ito mga mothballs na kalalagay ko lang kagabi, yung mga yan. Itong rat repellent na to hindi naman naging effective, sabi ni madam. Mayroon pa rin silang mayroon pa rin nakakapasok at tumatambay nga dito sa sakyan. Ito namang uling para sa amoy, alam naman na natin yan, ginawa na naming rep itong aming sasakyan. Okay, so ito, mayroon pa rin dito kung siningit na paminta. Mga gagayam, halos ginagawa namin lahat para matanggal yung pagtambay ng mga daga dito sa sasakyan, kasi nga disaster pag sila yung nakaperwisyo, at yun nga, naperwisyo na nila ito. Kaya base dun sa YouTube, yung mga napapanood natin at saka comment nila, ang sinasabi nila yung mothball. Kaya susubukan natin yung effectivity ng mothball. At ang gagawin ko muna ngayon, lilinisin ko munang maigi yung engine bay para magkaalaman. At ito na nga gagayam, natanggal ko na yung mga mothball na nilagay ko kagabi. Okay mga gagayam, so nalinis na natin tong sasakyan. Yan, okay na siya. At i-install na natin yung mga mothballs. So ngayon, tignan ninyo, okay naman na yung pagkakalinis ko. Dati kanina talagang nangingitim na dyan yung dinadaanan nila. Nabalatan na nila yung wire na yan. So sana hindi na magtuloy. Okay Marcos, kunin mo yung kondon, yung mga mothballs. Bilis. Ito. Dito naman sa paligid, malinis na yan. Okay mga gagayam, gumamit ako ng stocking. Kahit anong kulay, walang problema dyan. Para
magkaroon lang ng lagayan yung mothball natin. Tsaka string na rin na pangtahin ng palay. Depende sa'yo. Mas maganda kasi itong medyo mahaba para sa akin at mait. Lalagay ko sila sa mga sulok-sulok. At ito nga, ilalagay ko na itong mothballs dito sa kanilang tambayan. Yan. Ito, baon nila. Samahan na rin natin ng sibuyas para kumpleto ricado. At dito naman, kasi ginagawa rin nilang tambayan to, naglagay din ako ng mothballs dyan. Yan. Yan lang ang nilagay ko dito sa loob ng sasakyan para at least hindi naman masyadong mahirap tanggalin yung amoy pag gagamitin na ulit. Isang linggo na ang lumipas, walang bukasan ng hood at hindi ko rin pinaandar ang makina. Heto ang resulta, may mga bakas dahil tumambay na naman ang mga tropang daga dito sa favorite hangout place nila. Ang maganda naman dito sa mothballs, simula nung naglagay ako, nabawasan din ang presensya nila dito dahil din siguro isang linggo pa lang naman ang lumilipas. Hindi pa rin ako nasatisfy sa resulta ng unang lagay ng mga mothballs at hindi pa naman ito nalulusaw kaya lilinisan ko ulit ang buong engine bay. Pagtapos ko na malinisan, naisipan ko naman na dagdagan pa ang mga ibinitin kong mothballs pero sa pagkakataon na ito ay dinurog ko naman para iwisik-wisik ito sa mga dinadaanan nila. Ang estratehiya na ito ay hindi pa proven. Sinubukan ko lang kung ano ang magiging reaksyon ng mga daga mula dito sa dinurog na mothballs. Lumipas na ang 3 araw simula nung magbitin at maglagay ako ng dinurog na mothballs. Sa loob ng 3 araw na iyon, wala akong nakitang bakas ng mga daga pero yung dinurog na mothballs ay lusaw na kaya nagdurog ulit ako pero mas magaspang na para at least tumagal naman. Kada 3 araw binubuksan ko yung hood ng makina para makakita ng pag-asa. Baka sakali na maitaboy ko yung mga namamasyal na daga doon sa engine bay at sa buong sasakyan. Pero sa kabila ng lahat ng ginawa ko na pagbibitin at pagdudurog ng mothballs ay patuloy pa rin silang namamasyal. Mukhang na-immune na yata sila doon sa nilalagay kong mothballs kaya pabalik-balik pa rin sila. Gayam, baka naman meron kang ibang alam na kaparaanan o kaya yung mga produkto ba na panglayo ng daga, i-comment mo na lang sa comment box para masubukan din namin. Kung bago ka pa lang dito sa aming channel, paki-share naman ito, like at subscribe. Huwag mo na rin ipagkait na pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod kong i-upload na video. Hanggang sa muli, paalam!